Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Ito, tapos na yung confirmation of charges hearing. O ngayon, ano na kaya ang posibleng kalabasan? Ang purpose kasi ng confirmation of charges hearing, ang purpose talaga nun, ma-determine kung may sufficient evidence ba para mag-proceed sa trial proper. Kasi sa ngayon, hindi pa naman trial proper yun, pre-trial yun. Kumbaga kung sa atin, dinetermine pa lang yung probable cause. Kasi kung may probable cause at may sufficient na evidence, magpo-proceed sa trial. Sa atin kasi, ang nagdidetermine ng ganyan sa criminal justice system natin o sa criminal procedures sa atin, sa bansa natin, ang nagdidetermine ng probable cause o sufficiency of evidence para mag-proceed sa trial ay ang prosecutor. Yan yung ginagawa ng prosecutor sa atin, DOJ yan. Pag nagsabi ang DOJ, mayroong prima facie evidence, reasonable certainty of conviction, o kaya dati ang binabanggit natin, may probable cause, ipa-file ang kaso o information sa korte. Pagdating sa korte, proceed na kaagad sa trial yan. Pero dito kasi sa ICC, iba ang procedure dyan. Ang procedure dyan, dinidetermina muna kung may sufficiency of evidence. At ang nagdidetermine yan ay ang pre-trial chamber. Pagka dinetermine ng pre-trial chamber sa confirmation of charges hearing na mayroong sufficient evidence to proceed to trial, magpo-proceed sa trial. Lilipat na ngayon ang pag-handle ng kaso sa trial chamber. Iba na namang judges ang hahawak nun. Pero ngayon, pre-trial chamber 1 ang nag-handle kasi pre-trial stage. Ngayon, kailan malalaman yan? Within 60 days after nung pagtapos nung, di ba natapos February 27? Within 60 days. Hindi naman kailangang tapusin yung 60 days. Kung mayroon na kaagad resolution o decision ang pre-trial chamber, pwede nang ilabas yan. Ngayon, mayroong isang Filipino na naging member o naging judge. Naging judge ng International Criminal Court. Kasi nung member pa tayo ng ICC, dahil nakapirma tayo sa Rome Statute, ang Rome Statute na yan ay anong tawag dyan? Inano yan ng Senado. Kinunkuran ng Senado. May concurrence ang Senado dyan. Kaya naging, talaga yan, nagkabisa yung treaty na yan, yung Rome Statute. Dahil member tayo niya noon ng ICC, pwedeng ma-nominate o mapili ang sinumang Filipino citizen na maging judge ng ICC. At noon, isa sa mga napili noon na maging judges, itong si Raul Pangalangan. Si Raul Pangalangan ay dating UP College of Law Dean. Dean siya ng UP College of Law, kaya magaling. At magkilala talaga siya sa international humanitarian law. Kaya nang magbutuhan ang ICC, nagpipili sila ng mga judges, isa si Pangalangan sa napili. Yan. Kaya actually, naglingkod siya, naging party siya ng ICC bilang isa sa mga judges nito. Yun, ilang kayang taon yon. Medyo matagal din eh. Ay ngayon, tapos na siya. Tapos na ang term niya doon sa ICC. Balik na siya sa Pilipinas. Private practice siguro siya o nagtuturo sa UP. Ngayon, in-interview itong si Raul Pangalangan, dating ICC judge. Tinanong siya, anong masasabi nyo, Judge Pangalangan, tungkol doon sa nangyaring confirmation of charges hearing? Anong tingin nyo? Ma-confirm kaya yung mga charges? Ang maging desisyon kaya ng ICC pre-trial chamber 1 ay may sufficiency of evidence para mag-proceed sa trial? Alam nyo kung anong sabi ni Den Raul Pangalangan o ni Judge Raul Pangalangan? Mayroon. Sa tingin niya, matibay. Matibay yung ebidensya ng prosecution. Sufficient yung evidence. He juxtaposed them in a way that demonstrate not just the intent to kill, but also it satisfies all the elements of the crime.
that it should be part of a common plan, that it should be a part of a widespread commission of the crime against humanity of murder, that he knew of that plan. I think 2 points that should be, in his judgment, sufficient to convince the judges about the sufficiency of the evidence to support the charges. Number one. O yan galing na yan sa isang dating judge ng ICC napaka ng sabi niya. Hindi naman na-destroy ng defense yung evidence na present ng prosecution. Tambak o sufficient, sapat yung evidence na present ng prosecution At saka nung mga abogado ng biktima, napaka detalyado, kumpleto, sufficient, malinaw ang mga ebidensyang present. Kaya sabi ni dating ICC Judge Raul Pangalangan, sa tingin niya sa experience niya bilang dating judge ng ICC, papasayot. Kaya inaasahan na maging favorable sa prosecution at sa mga biktima ang desisyon na ilalabas ng pre-trial chamber 1. Ang magiging desisyon nito ay may sufficient evidence to proceed to trial. Ngayon, pag nag-proceed yan to trial, na yan? Trial chamber na ang mag-handle niyan. Yan yung dyan mga kabunyog, mga kababayan. Ang maganda dito, ito ay expert. Kumbaga, expert opinion niya ito bilang dating judge ng ICC. Sa tingin niya, sabi niya, mayroon papasa sa sufficiency and of evidence na requirement or standard. Kaya pagka nangyari yan, siguro may mga 6 to 8 months bago mag-prepare para sa trial. Kaya makakakita tayo ng trial proper mga 6 to 8 months pa. Maghahanda pa yan. Kasi doon sa confirmation of charges hearing, hindi naman present ang mga ebidensya talaga. Rundown lang, parang overview. Pero yung talagang pagsasalitain yung mga testigo, tapos ipipresent talaga yung mga evidence, scrutinization, doon na yun sa trial proper. At mangyayari yan, mga 6 to 8 months after nang ilabas ang decision sa confirmation of charges. Pero ngayon, ang hinihintay muna natin, yung decision sa confirmation of charges hearing, whether i-confirm ng ICC pre-trial chamber o hindi. Yan yung pero yun na nga, kung sa opinion ng isang expert na dating judge ng ICC, si Raul Pangalangan, sa tingin niya sapat. Sapat yung ebidensya, sufficient, at hindi naman yun na kontra ng defense. Yan kaya po yan hindi na po yan opinion lang ni Attorney Enzo Recto. Opinion na yan ng isang dating judge ng ICC, si Din Raul Pangalangan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.